Alam niyo po ba na kanina po sa second rally ng Iglesia ni Cristo ay dumating itong si Senator Rodante Marcoleta at nagsalita mga kababayan, at gaya nga ng inaasahan natin, papiling victim na naman itong si Rodante Marcoleta. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan kahapon pa, na yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo saglip na matuwa yung mga kababayang Pilipino po natin, marami po talaga sa mga Pilipino ang nadismaya. Kasi nga, pakiramdam ng taong bayan, pinoprotektahan nila yung isang politiko mga kababayan na na may kasong plunder o kakasuhan ng plunder. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin itong pagdating ni Marcoleta at yung pagsasalita ni Marcoleta na papiling victim dyan po sa second rally ng Iglesia ni Cristo. So ito ay play po natin. Ayan o. Senator, ano gusto Grabe, daming bodyguard ni Marcoleta. niyo sabihin sa mga taga-suporta niyo po? Ayan o, yan o, yan o. Senator, ano gusto kayo sabihin? Tuloy natin yan dito mga kababayan. Kasi nagpapiling victim siya dito. At dito ay papakita ko din sa inyo mga kababayan na may video pala si Marcoleta na hindi lang gaanong napapag-usapan, na kung saan talagang lantaran niyang inamin na nung tinanggap niya yung pera, siya po ay kasalukuyang senador. Sa kanyang bibig po talaga nang galing. So ito ay play muna natin tong papiling victim niya. Kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Tingnan nyo Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat Take note mga kababayan. Unang-una, hindi po kini-question ng ombudsman ang paglaban ni Rodante Marcoleta sa korupsyon. Ngayon, bakit may kaso si Rodante Marcoleta? Siya po mismo ang nagsalita at nagsabi sa kanyang programa mga kababayan na nung siya po ay congressman, tumanggap po siya ng pera. At ito po yung patunay, pakita ko sa inyo. Ito, i-play natin mga kababayan. Yan o. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Contribution, pero utang na loob. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Di ba mga kababayan? Ayan o. Biruin nyo, meron na tong 17,000 react. 17,000 react mga kababayan at 1.4 na shares. Ito pong sinabi ni Marcoleta ito. Ito nga po yung video na sinasabi ko sa inyo noong nakaraan pa, na kung saan mga kababayan, talagang inamin mismo ni Rodante Marcoleta na tumanggap talaga siya ng pera, at sinabi pa nga na dapat tanawin ng utang na loob yon nung nagbigay sa kanya ng pera. At maliwanag na sinabi din niya mga kababayan na nung tinanggap niya yung pera, siya po ay kasalukuyang congressman. Kaya nga po plunder yan mga kababayan Anyway, ituloy pa natin. isa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid
Yung sinasabi niya mga kababayan, chismis, yun yung aligasyon sa kanya. Kaya siya sasampahan ng kasong plunder. Unang-una mga kababayan, kayong lahat, yung mga nanonood dito, mismong kayo ang saksi na sa kanyang bibig mismo nagmula. Na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya po ay nakaupo bilang congressman mga kababayan. Mismong sa kanyang bibig nang galing eh. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon Kong, tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Contribution, pero utang na loob. Ano yung sabi niya pa dito mga kababayan? Congressman ako noon eh. Sabi nila, Kong, tanggapin mo tong halagang to. Nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon Kong, tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Contribution, pero utang na loob. Kaya sinabi ko, zero yung contribution. Di ba mga kababayan? Hindi po chismis yan. Dahil unang-una sa kanyang bibig po nang galing mismo yung mga ebidensya mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo kagabi, mahirap tong sitwasyon ni Rodante Marcoleta. Bakit? Ang kalaban niya dito, sarili niya. Paano niya tatalunin yung sarili niya mismo mga kababayan? Paano niya tatalunin yung ebidensya na nanggaling mismo sa sarili niyang bibig? Di po ba? Mahirap pa sinungalingan yan. Lalo na at nung isinagawa niya yung pagsisiwalat na yan, yung mga kayabangan niya mga kababayan ay nakalive pa yung kanyang programa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Lupit ng naratibong pampolitika. Ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bentalo? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law. Ang pinupunteriya dyan mga kababayan si Senator Erwin Tulfo ni Rodante Marcoleta. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Kaya po pinupunteriya yan ni Rodante Marcoleta. Kasi nga, unang-una, hindi matanggap ni Rodante Marcoleta na wala na po siya sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga kung matatandaan nyo, nung hinawakan ni Senator Ping Lacson yan, ang inaway niya ng inaway mga kababayan noon, si Senator Ping Lacson. At ngayong nasa mga kamay na ni Senator Erwin Tulfo, yung Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo naman ang pinupunteriya ngayon ni Rodante Marcoleta. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, sinasabi ni Rodante Marcoleta na ang ginagawa daw niya ay nilalabanan niya yung korupsyon. Pero paano mo lalabanan ng korupsyon kung ganito yung pinaggagawa mo? At kung ganito, yung mga lumalabas nung panahong hinawakan mo, yung Blue Ribbon Committee. Eto mga kababayan, biglang nawala tong issue na to. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Yan, o diba? Ang naturang insurance agent. Nawala yung issue na yan mga kababayan noon na kung saan yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta ay nabistong may kaugnayan sa insurance mga kababayan dito po sa mag-asawang Diskaya. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi nyo po ba napapansin nung panahong hawak niya yung Blue Ribbon Committee, mas nag-aabogado siya o pinoprotektahan niya yung mag-asawang Diskaya kaysa ilabas yung katotohanan. So paano po natin masasabi na yung ginagawa ni Rodante Marcoleta ay paglaban sa korupsyon kung mismong yung katotohanan mga kababayan ay iniipit niya? Di po ba? Kung mismong yung katotohanan ayaw niyang lumabas. So ngayon ituloy pa natin to. Kasi baka nakakalimutan nung mga DD-shit at ni Rodante Marcoleta. Agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Yan! Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa party list. Diba? Alam nyo mga kababayan, kung yan talaga ay lumalaban sa korupsyon, dapat pati ito tinamaan ng kanyang pag-iimbestiga eh. Kaso ang problema, ano ba ginawa niya mga kababayan? Diba mas pinili niya mag-abogado doon sa mag-asawang Diskaya habang siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Diba? Ayan! Completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa. Diba mga kababayan? Biruin nyo kung gaano to katindi. Hindi po ito nailabas ni Rodante Marcoleta nung panahong hawak niya yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga po kung titingnan po natin yung sinasabi niya mga kababayan na lumalaban siya sa korupsyon. Kaya siya pinupunteriya at kinakasuhan. Walang katotohanan yan. Dahil kung lumalaban niya sa korupsyon, dapat kahit sino ang tamaan inilabas niya. Kaso ang problema, di ba biglang nawala yung issue noong kanyang may bahay mga kababayan na allegedly ay nakukonek dito po sa mag-asawang Diskaya, yung insurance company, na kung saan naando doon yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta, ay di dapat inilabas din niya yan. Kaso ang problema, wala naman pong napatunayan yung mga investigasyon ni Rodante Marcoleta noong mga panahong hawak niya yung Blue Ribbon Committee mga kababayan, dahil nga mas pinili niyang ubusin yung oras niya sa pagtatanggol sa mag-asawang Diskaya. So ngayon ituloy pa natin to. Be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Si Ombudsman Boying yung pinupunteriya naman dito. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po. Yan. Yan yung mga sinabi ni Rodante Marcoleta mga kababayan kanina doon po sa second rally ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, nakakalungkot dito mga kababayan tila naiiba na
ang landas na tinatahak ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga kung makikita po ninyo, lalo na kung mag-scroll po kayo sa online, marami kayong mababasa na yung iba mga kababayang Pilipino po natin ay umalis na sa Iglesia ni Cristo mga kababayan kasi nga hindi na po nila nagugustuhan yung nangyayari daw po sa pamamahala kasi napakagulo na mga kababayan. At ito na nga yung isang patunay kasi alam niyo sa totoo lang, hindi po dapat ginagamit sa pampolitika yung isang religion mga kababayan or yung mga miyembro ng religion na yon. Dahil kung pagbabasihan po natin yung sinabi ni Brother Eli mga kababayan, wait lang nasan ba yon? Yung isinare natin na sinabi ni Brother Eli, hindi dapat po talaga ginagamit. Ayan o. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Diba? Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Diba mga kababayan, alam niyo totoo yung sinasabi dito ni Brother Eli na kung saan mga kababayan, kapag kasi nagagamit ang isang religion sa politika, dyan po nagbumula yung matinding corruption. At ngayon nakikita natin mga kababayan na marami po talaga sa mga kababayang Pilipino po natin na pumapasok, nagtatrabaho ng maaga, ang napiperwisyo dahil po doon sa kanilang biglaang protesta na kung saan hinarangan pa nila yung mga daanan ng mga kababayan po nating pumapasok sa kanilang mga trabaho. Sa totoo lang, etong naging protesta, naging rally ng Iglesia ni Cristo, ito po talaga ay nagdulot ng matinding abala sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi parang ang nangyari, nagbumiram papunta mga kababayan sa Iglesia ni Cristo yung ginawa po nilang protesta. Bakit po natin nasabi? Kasi saglit na matuwa yung taong bayan, ano ba nangyari? Nagalit yung mga kababayang Pilipino po natin, marami ang nadismaya kasi nga marami ang naperwisyo na trabaho. Yung iba hindi na nakapasok. Yung iba half day mga kababayan. Dahil dito sa mga protestang ginawa nilang ito nang walang koordinasyon sa ating pamahalaan. Di po ba? So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, tama po yung sinasabi dito. Kasi dyan talaga nagmumula yung matinding korupsyon. At saka kung titingnan nyo, tama po yung sinabi dito ni Sir Ronald Daliamas dito po sa interview ng DZMM Teleradyo na kung saan mga kababayan, yung pong Plunder versus Marcoleta, siya naman po ang kusang umamin. Sa kanyang bibig nang galing mga kababayan, yung mga ebidensya na ginamit po laban sa kanya. So ngayon ito, i-play natin. Si former, may time check pa pala ako, Camille. 6:52. Ekler. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng iyong tigapakinig. Opo. Anong basa ng mga political analyst at political observer sa ginagawang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ito ba'y may kaugnayan sa estado ng politika sa bansa, Secretary? Well, nangyayari ito sa isang unprecedented moment na meron kang unprecedented Senate crisis, no? Na maalala mo naman, no? Na kaka-resolve lang in terms of leadership. Not the crisis itself, but yung leadership component ng crisis, no? At ikalawa, nangyayari ito dito sa unprecedented corruption scandal in the hundreds of billions na nagsimula more than a year ago. At ikatlo, nangyayari ito papasok sa isang unprecedented impeachment ng isang vice president. The first time na may impeach ang isang vice president. Na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito papunta ng SONA, yung first anniversary nung mahiya ka naman speech ni President Bongbong a year ago, kung saan siya yung naglantad nitong 15 malalaking contractors at yung mga
politiko na involved dito sa massive corruption na ito. So very volatile yung political landscape nung nangyari itong malaking rally na ito kahapon. Tama. Clearly, yung purpose ng rally ay dalawa. Una, protektahan si Marcoleta. Nasabi nila, Diba? tinutugis at saka pine-persecute dahil dun sa kanyang pag-expose daw ng corruption as head ng Blue Ribbon nung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ikalawa ay yung galit nila, yung whataboutism. What about yung iba? Bakit yung iba ay hanggang ngayon wala pang kaso at hindi pa nakukulong? Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not so bail threat na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang, no, not so bailed, no. Kaya yun yung nangyayari kahapon at saka ngayon, no. Kaya Kasi kita nyo mga kababayan, para sa akin hindi po talaga tama yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na ang isa sa mga purpose nung kanilang protesta ay protektahan itong si Marcoleta. Alam naman natin pare-parehas mga kababayan at siguro alam din naman nila na talagang may mali sa mga ginawa ni Rodante Marcoleta nung tinanggap niya yung 75 million pesos. Kumbaga, in denial na lang talaga mga kababayan, ito pong INC. Ano po na kunyari, hindi nila alam, kunyari para sa kanila tama si Marcoleta, kahit alam naman nila sa sarili po nila na mali talaga yung ginawa ni Rodante Marcoleta at mismong sa kanyang bibig pa nga nang galing na siya ay congressman nung tinanggap niya yung ganong kalaking amount ng pera. Ano po nabigay ng kanyang mga kaibigan, kuno. Ano po sabi ni Marcoleta? So ngayon ituloy pa natin. yung potential ay baka hindi lang disruptive. Yung potential ay pwedeng maging destabilizing. Ayun. Sabi nga dalawang tao kahapon, si former Secretary Jing Paras, Secretary ng panahon ni Digong, at saka si Celis, yung SMNI. Ang sabi nila ay nandito si Vice President, handa ka lang, baka ikaw ang pumalit. So, hindi na ganun ka-bailed yung threat na kung hindi kayo aatras, posibleng ipalit namin yung Vice President. Pero Tama. apparently, mukhang hindi din ganun. Yan din yung isa. Yan din yung isa sa mga purpose po nila. Kaya po sila nagsagawa ng protesta mga kababayan. Kasi yung protesta ng Iglesia ni Cristo, nahaluan na ng protesta ng mga DD shit eh. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, dalawa yung nangyari dito. Biruin nyo para sa akin yung mga kasamahan ni Alpotera, ni LRY, aka Small Boy, napasama na rin doon po sa rally ng mga DD-shit. Kaya nga sumama mga kababayan itong protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang purpose din pala ay patalsikin si PBBM at ipalit itong si Sara Duterte. Bukod sa protektahan, itong si Rodante Marcoletang plunderer, ang isa rin sa purpose ay gawing presidente si Sara Duterteng mandarambong. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Katindi yung threat. As a matter of fact, ang Malacanang sabi hindi threat eh. Kasi even the president pushed through or will push through with his Canada trip. Hindi ba today, aalis ano? Kasi hindi naman aalis yan pag credible masyado yung threat, di ba, Secretary? Yes, dahil ang dilema ng Malacanang, no? Kung hindi nila ito haharapin, ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin, from now until 2028, hostage na sila nitong religious group na ito or other groups na maglulunsad ng ganitong klaseng rally, disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tama. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada, talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay
ilulunsad nila against Senator Marcoleta, no? So yun yung isang dilemma nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka kasi itong disruption maging destabilization. Tama. So yun yung dilemma nila. Mukhang ang pinili nila yung una. Hindi. Kukuha namin to. Haharapin namin ito, hindi namin i-atras yung kaso, at papalabasin namin o ipapakita namin na yung threat ay hindi ganun kalaki. Mukhang So, yun ang naging option nila. Ibig mo sabihin tutuluyan si Marcoleta, itutuloy yung kaso. Tuloy talaga yan. Tuloy talaga yan. No? Yes, mukhang yun ang magiging position nila. Pero, gagawin din nila yung medyo delayed na proseso or pabilisin yung proseso dun sa ibang makakasuhan. Halimbawa, mga contractors, halimbawa, mga ibang tao sa gobyerno na medyo hindi maganda yung image dahil nag-iisang cabinet secretary na kinasuhan nila, mukhang gagawin pang state witness. So, sino na yung naiwan na tao ng gobyerno yung kinasuhan? So, yun yung ikalawa. I-escalate nila yan. At ikatlo, mga politiko, katulad ng mga congressmen na dati sabi nila more than 60 ang involved. Pero ni isa, wala pang nakakasuhan or nakukulong, maliban kay Saldico na nakasuhan. So, tingin ko, isasabay Yan din talaga mga kababayan yung isa sa dapat gawin ng ating pamahalaan. Yung mga congressman na sangkot talaga sa mga nakawan ng pondo ng bayan, lalo na dito sa issue ng flood control, dapat po talaga nilang papanagutin na. Lalo na yung mga big time dyan. Diba na talagang sangkot sa nakawan mga kababayan, dapat talaga managot na. Para nang sa ganon, wala namang masabi yung mga kritiko ng ating pamahalaan. nila yung mga iba na yan, no? Para matanggal yung image na selective. Tama. Selective yung kanilang mga kinakasuhan. Ang napabilis yung kay Marcoleta, bakit? Siya kasi yung umamin eh. Siya yung umamin doon sa indirect bribery na more than 50 million kaya plunder. Yung sinasabi nila na paano ito magiging plunder? Hindi naman ninakaw sa pera ng gobyerno o kaba ng gobyerno. Established na yan eh. Malinaw na yan sa batas eh. Kung maalala mo, Alvin, nangyari yan noong panahon ng ERAP. Yeah. Yung kanyang kaso ay galing sa private money. Ah. Yung mga weteng, di ba? Weteng lords ang pinanggalingan. So, kahit galing yan sa private money, kahit hindi yan galing sa kabalang bayan, yan ay plunder. Tama. Pag more than 50 million, no? Kaya yun ang nangyari kay Marcoleta. Kaya mas mabilis. Siya na mismo umamin doon sa kanilang television program o television network. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, mahirap talagang itanggi yung ebidensya laban po kay Marcoleta. Bakit? Siya mismo nagsabi. Sa kanyang bibig mismo nagmula. Kaya nga ang kalaban niya dito, sarili niya. O paano niya malalampasan to? Ang kalaban niya dito, sarili niya. Diba mga kababayan, yung argumento ng mga DD shit na walang alam, at yung argumento ng ibang mga taga-INC mga kababayan na kesyo galing daw sa private money yan, kaya wala daw plunder, mali po yan. Maliwanag na kung ikaw ay sitting congressman, tumanggap ka ng 75 million or above 50 million, automatic plunder yan mga kababayan. Na tumanggap siya ng 75 million. At tumanggap siya hindi during the campaign period. So hindi siya campaign violation. Tama. Siya ay indirect bribery at more than 50 million plunder yon. Yeah. Isa na Established lang. na yan sa ating batas. Oo, pati sa pastillas, ganyan din yung nangyari. Yung kay Risa Ontiveros, ganyan din yung nangyari. Ano po? Pero, one last. Sabi ng iba, ito ay pagtatangka, attempt para mapatalsik si Pangulong Marcos at ipalit si Vice President Sara Duterte. Ito daw ay testing the waters kung kakayanin. Do you agree? Yes, iyan ay isa sa possible objective. Ah. At inamin yan kahapon ni Secretary Paras at saka si Caselis ng SMNI, no? Pero hindi naman yan lost sa atin eh, no? Na kung Ang problema kasi mga kababayan, nadala na kasi si Sara Duterte. Di ba kung matatandaan nyo noong 2025, nakabarong na nga si Sara Duterte. Nag-aaral na nga nung kanyang speech mga kababayan na sasabihin kung sakaling maitalaga siya bilang presidente noong 2025. Nung nagsalita si Amy Marcos mga kababayan at tinawag niyang
bangag si PBBM doon sa mismong rally din ng Iglesia ni Cristo. Pero dahil nga sa mga nangyari na yon, di ba nabigo yung plano nila na patalisikin ang presidente, mga kababayan, kasi nga hindi rin pumabor sa kanila yung panahon. So ngayon, kung mapapansin nyo, kahit anong panawagan ng mga kaalyado ni Sara Duterte na pumunta si Sara doon sa EDSA at samahan sila, hindi po sila pinapansin ni Sara. Bakit, mga kababayan? Kasi alam ni Sara Duterte na hindi po sila mananalo sa laban na ito. Bakit? Dahil mali yung ipinaglalaban nila. Anyway, tuloy pa natin. Yung mga moves ng mga makukulong, yung moves ng mga may impeach, yung moves ng mga makakasuhan madadala sa ICC, lahat yan ay magko-converge. Dahil wala na silang ibang choice kundi pabagsakin ng gobyerno. No? Kaya hindi naman siya, ibig sabihin, hindi naman siya ganun nakatago. Na medyo obvious naman yan. Whether they will succeed, I doubt it. Dahil mukhang naglabas ng statement ang PNP, naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines, etc. Kaya tingin ko for now, ay hindi nila kayang gawin yan. No? Tama. Tingin ko by today, magdi-disperse na yan. By today. No? But Dahil nga- they will attempt again. Kanina nga, kukunti na lang yung pumunta doon sa rally. Hindi katulad nung una na madami, mga kababayan. Parang anong nangyari nga lang dito, nang gulo lang sila eh. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Parang anong nangyari talaga doon sa unang rally nila na talagang literal na pinagplanuhan naman talaga. Mga kababayan, nanggulo lang sila. Hinarang lang nila yung mga bus, mga kababayan, para hindi makadaan yung mga kababayang Pilipino po nating papasok sa kanilang mga trabaho. At saka kung mapapansin nyo, mga kababayan, may something talaga dun sa ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. And again. Yes. Halimbawa, going into the impeachment, malamang magkaroon na naman ng ganong klaseng mobilization. Ihahalo na nila yung impeachment at saka itong mga makukulong katulad ni Marcoleta. Tapos going into the SONA, mauulit na naman yan. So, ang mahalaga rito, ipakita ng gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami na mga tao na involved dito sa corruption, na siya mismo ang umamin. Siya mismo ang naglantad. Kailangan isabay nila yon, no? Or else, magiging vulnerable sila. Thank you. At hostage sila forever, no? Hanggang 2028. Hanggang dyan muna. Yan yung alam niyo, tama yung sinabi dito ni Sir Ronald Daliamas. Kailangan gumawa din ng paraan ng gobyerno na makulong yung mga napangalanan, mga kababayan, at yung talagang mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control. Kasi nga naman, kung wala makukulong talaga dito, mga kababayan, na mga congressman, lalo na yung mga corrupt dyan, magiging katatawanan na lang at magpapatuloy yung batikos ng ating mga kababayang Pilipino sa ating pamahalaan. So sana makulong pa yung iba. Para sa akin, mga kababayan, para walang masabi yung mga kritiko ng gobyerno. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin, mga kababayan, yung ating talakayan dito pa sa sinabi mismo ni Ombudsman Boying Remulla na kung saan talagang hindi sila natinag at tuloy talaga ang kaso laban po kay Rodante Marcoleta. Ano po masasabi niyo dun sa premise ng protests ngayon ng Iglesia ni Cristo? Freedom of expression nila yan, pero it's not fairness. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Senator Marcoleta, ipupush po pa rin natin to, sir. Wala po bang pressure? Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Wala nagbago. Wala doon nagbago, mga kababayan. Ibig sabihin talagang tuloy pa rin ang kaso ni Marcoleta. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file email. This week, Wala nagbabago. Ipapile pa rin yung kaso ni Marcoleta. Maliwanag maliwanag yung sinabi dito. Change anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin yung trabaho namin. Oras sa si Rodante Marcoleta, Eto, diretso pa rin ang kaso mo.
Kahit ilang beses kayo magprotesta dyan, diretso pa rin ang kaso ni Marcoleta. Malalaman nyo naman lahat yan. When the cases are filed. Malalaman. We will inform the public. We're very transparent about it. Malalaman nyo lahat yan. Pero sir, tuloy this week, ang fighting kay Senator Marcoleta this week. Sinabi ko na kanina. Okay na yun. Nothing has changed. Oh, 'di ba mga kababayan, ito pa yung isang statement kanina ni Senator Dante Marcoleta, ni Ombudsman Boying Rimulya, na kung saan talaga mga kababayang iginiit nila dito na hindi nila pinupunteriya si Rodante Marcoleta. Nagkataon lang talaga na matibay yung ebidensya laban po kay Marcoleta. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Wala umanong katotohanan ang mga alegasyon kay Ombudsman Crispin Rimulya na pinupuntirya nito ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Sa talumpati nito sa harapan ng mga piskal ng tanggapan, nagbigay ito ng pahayag sa kilos protestang nangyayari sa EDSA matapos niyang i-anunsyong maaaring makasuhan na ngayong linggo sa Sandigan Bayan ang mambabatas. Nilinaw nito na hindi niya personal na ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon laban dito. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the work was good. So, I said, we will find the case. Tama naman, di ba? Oo. Kasi unang-una sa kanya naman talagang bibig ng galing mga kababayan. Ano pa idadahilan ni Marcoleta doon? Paano niya nasabing pinupunteriya siya? Siya nga ang parang ganito lang yan mga kababayan. Ikaw yung nagbigay ng kamay mo dun sa ahas kaya ka natuklaw. Ganon yung nangyari kay Marcoleta. Siya ang nagbigay ng mga ebidensya sa ombudsman, kaya siya sinampahan ng kaso. Diba? Mas pinadali pa nga niya yung investigasyon mga kababayan ng ombudsman. Dahil nga, siya mismo ang nagbigay ng kanyang palad, ng mga ebidensya para makasuhan siya. Ng ombudsman. Parang nga lang yan, ikaw yung nag-aro ng kamay mo kaya ka nakagat ng ahas. Parang ganon. Yun nangyari kay Marcoleta mga kababayan. I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Unang nagsagawa ng motu proprio investigation ang Commission on Elections para sa 75 million pesos na undeclared campaign funds ni Senator Marcoleta, ngunit walang nahanap na sapat na batayan para sampahan ng election offense. Pero pagdating sa ombudsman, lumalabas na dahil kongresista pa ito nang nangyari ang bigayan ng pera. Ang pagtanggap ng ganitong kalaking halaga ay maituturing na bribery at labag sa plunder law dahil lagpas sa threshold na 50 million pesos. Ayon kay Rimulya, dumaan sa regular na proseso ang reklamo at may sapat na mga ebidensya para maghain ng formal na mga kaso sa hukuman. Ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa. Tama! Yan ang ating... Yan ang kailangan natin ngayon. Yan ang kailangan natin ngayon mga kababayan. Mataas ka man o mababa, basta gumawa ka ng kasalanan, dapat ka talagang tamaan. Yan yung kailangan natin ngayon. Patungkulan na pinapanagutan at sinumpaan. Bukod kay Senator Marcoleta, iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman. Una nang inilantad na nasa preliminary investigation na ang mga reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, habang ilan pang mga kongresista ang laman rin ng investigasyon dahil sa conflict of interest matapos mapag-alamang nagsisilbi rin umanong mga kontraktor. Hinimok naman ni Ombudsman Rimulya ang mga investigador ng kanyang opisina na manatiling tapat, propesyonal at nakabatay sa ebidensya sa pagsasagawa ng trabaho bilang bahagi ng pagpapatibay ng pananagutan at integridad na naturang independent body. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan siguro mga kababayan, ang dahilan talaga kung bakit nagkakaganito. Itong INC, kailangan nilang protektahan ito pong si Senator Rodante Marcoleta kasi makukulong po talaga yan mga kababayan once na na-file
yung kaso na isampa ng ombudsman, yung kaso sa Sandigan Bayan, parang katulad lang din yan nung kay Jinggoy Estrada na anytime mga kababayan lalabas po yung arrest warrant at makukulong po talaga itong si Marcoleta. So ngayon, ang isa pa sigurong ikinakatakot ni Marcoleta mga kababayan ay itong nakita nating post mga kababayan galing kay galing kay Attorney Jess, kasi sabi dito, ayan yan. Sabi ni Attorney Jess mga kababayan, sabi ng isang ex-INC member, kapag ka maaaresto, umaaresto at makukulong, si Rodante Marcoleta for plunder, we should expect the INC to expel him as a member. That is because the INC always claim it has no criminal members mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, siguro may mga INC dito na nanonood sa atin, may mga Iglesia ni Cristo na nanonood sa atin. Alam naman po natin kung gaano kahigpit ang INC mga kababayan. Unang-una, lalo na pagdating sa pagkain, di ba, yung dinuguan. Bawal na bawal ka makikita na kumakain yan. Dahil nga pinagbabawal talaga yan. Kapag ka nakita ka at may nakapag-ulat sa iyo, automatic pwede kang matiwalag mga kababayan. And then yung pakikipagtalik ng hindi pa kasal. Diba, yan din yung isa sa mga ipinagbabawal mga kababayan. Kung titingnan nyo rin, ang isa pa dito, yung pag-iinom, bawal din yan. Eh ngayon, paano? Kapag ka yung isang INC member ay sangkot sa plunder mga kababayan at na-aresto't nakulong. Sa tingin nyo, kukonsintihin yan ng INC, malaki ang posibilidad mga kababayan na yan po talaga, kung magiging pata sila na si Marcoleta po talaga ay matiwalag. Kaya siguro ganito na lamang katindi yung mga drama at pagpapaawa mga kababayan ni Rodante Marcoleta, kasi malaking posibilidad na matiwalag po talaga siya, lalo na at alam naman po natin yung mga INC member dito. 'Di ba minsan ang sinasabi sa atin, lalo na yung mga elders, yung mga matatanda na sa Iglesia ni Cristo, bawal na bawal po talaga sumalay sa politika ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yun yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At ang pagkakaalam ko, yung kay Rodante Marcoleta, ipinagpaalam pa yan. At nung pinayagan siya mga kababayan, nakatakbo siya. Eh ngayon, paano kung siya ay masasangkot mga kababayan sa plunder tapos makukulong pa? Sa tingin nyo, hindi tatanggalin yan o ititiwalag yan bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ako naniniwala ako mga kababayan na kung magiging pata sila dito, automatic matitiwalag itong si Rodante Marcoleta. Tama rin itong sinasabi ni Attorney Jess, kasi ayon sa kanya mga kababayan, ito daw po ay sinabi ng isang ex-INC member na kapag ka maaresto at makulong si Rodante Marcoleta for plunder, we should expect the INC to expel him as a member mga kababayan. Dahil nga daw, sabi dito, that because the INC always claim it has no criminal members mga kababayan, o wala silang miyembro na kriminal. O ngayon, yung mga INC member dito, pwede po kayo mag-comment. Wala po masama mag-comment, pero para sa akin mga kababayan, may possible na baka itong si Rodante Marcoleta matiwalag mga kababayan. O sabi nga dito, ako po dating INC, umalis na po ako. O yan dito, kapag ginawa nila yan, aanib ako sa INC. O kapag tinanggal nila si Rodante Marcoleta, kung tatanggalin nila, kung magiging pata sila. Diba? At kung paninindigan nila yung claim nila na wala talagang na wala talaga silang miyembro na kriminal. Mga kababayan, kasi kung titingnan po natin, kita nyo nga itong mga quote card na nakita ko. Sabi nga dito, accountability should always come first. Sige INC, ipagtanggol ninyo pa ang politikong may kinakaharap na mabibigat na aligasyon mga kababayan katulad ni Rodante Marcoleta. Sabi pa dito, kung naniniwala kayong wala siyang kasalanan, hayaan ang due process ang magpatunay nito. Hintayin na magiging resulta ng legal na proseso. Kasi nga, mga kababayan, hindi naman kailangang laging protesta yung sagot para protektahan si Rodante Marcoleta, kasi may due process po tayo Diba? Kaya nga may karapatan siyang kumuha ng magaling niyang abogado para idepensa yung kanyang sarili kung may kasalanan nga ba siya or wala, mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin
hindi dapat mas matimbang ang loyalty kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Walang dapat mas mataas or mas nakatataas sa batas, mga kababayan. Ang bawat opisyal ay dapat handang sagutin ang mga seryosong isyu at aligasyon laban sa kanila. Transparency ang inaasahan ng publiko. Yun naman talaga ang mahalaga sa atin, mga kababayan. Yung transparency kasi yan naman talaga ang ang hinihintay na sagot ng mamamayang Pilipino, yung katotohanan patungkol dito sa kasong kakaharapin na Rodante Marcoleta, o kung wala siyang kasalanan, makakalaya siya. Ang problema nga, ang kalaban niya dito, sarili niya. Dahil siya mismo ang naglaglag, mga kababayan, sa kanyang sarili, sa kanyang kinakaharap na matinding usaping ito. Ano po sasabi pa dito? Sa huli, ang ebidensya at ang hukuman ang dapat magpasya. Hindi ang bulag na pagtatanggol. Ang katotohanan ang dapat manaig. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Kaya nga ako, tama rin yung sinabi. Kaya nga ako, mga kababayan, para sa akin, tama rin yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla at saka po ni Sir Ronald Llamas, na kung hindi nagsalita ng mga ganung bagay sa Rodante Marcoleta, hindi sana siya napahamak at hindi sana siya nahaharap sa ganitong klase ng matinding usapin, mga kababayan, na kung saan malaki ang posibilidad na pwede pa siyang matanggal sa pagka-Iglesia ni Cristo. Diba? O sabi nga dito nung isang nag-comment ni Boy Daga, ayan INC ako pero dahil kay Marcoleta nasira ang magandang imahe namin. Ayan diba? Kasi, mga kababayan, kung talagang naniniwala sila na walang kasalanan si Marcoleta, hayaan nilang ang proseso, ang due process, mga kababayan, hayaan nilang ang hukuman, ang batas, ang humusga kung may kasalanan ba siya or wala. At hayaan natin ang ebidensya ang magsabi kung siya ba ay inosente or hindi. Ano po, mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo tungkol po sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po yung comment at opinion po ninyo. Hinggil po dyan, mga kababayan.